Nasa bahay na po kami. Galing po kami ng grocery. Grabe po yung tuwa ng mga bata sa nakita doon sa baba ba. Grabe, nag-enjoy sila. At sabi ni Martin next year, gagandahan pa daw niya yung mga diko niya. Diba yan si Martin magplano. Pag gusto niya yan, gagawin niya talaga yan at papagandahin niya talaga. siya lang po nagbili ng mga diko niya. At kauwi lang po namin, nag-grocery po kami. Yan yung pinamili namin. Dahil pupunta ata si Angels at si Ara. Iwan ko kung tutuloy pa ba mag-alas 10 na eh. Kung hindi man matuloy, okay lang din. Kung matuloy sila, mas okay kasi prepare ko na yung higaan nila. Magluto nga sana ako ng apritada, pero iwan ko kung matuloy. Masarap pong apritada kung lutuin mo siya ngayon, tas bukas mo pa siya kakainin. Mas masarap. Na-try ko na. Kaya wala na kung lutuin ko na ngayon, tas bukas kakainin. Dahil wala mang pasok bukas, holiday man. Ang ikukwento ko po pala sa inyo, nabigla po ako. Ang reaction ko para akong natulala sa babayaran namin. O una po dumating na sulat kay Uma. Yan po yung tuwing October po katapusan. Meron pong darating na sulat galing sa kuryente, sa Mark A. Yan yung company, yung sa ilaw na sa kuryente namin. Yan yung sulat na papadala nila tuwing October. Yan yung additional payment. Kung sobra yung gamit mo sa kuryente. Meron din minsan na meron kang makuha ulit na pera, pero sa amin paminsan-minsan lang yung mangyari. Last year nagbayad din kami ng additional payment din kasi nasobra yung gamit sa namin. Kay Uma nabayaran last year siguro 130 yun. Konti lang yun kumpara ngayon. Sa tagal ko po dito sa Germany, ngayon ko lang po nakita na ganun kalaki ang ibabayad namin sa kuryente additional payment. Yan po yung kasabihan na sinasabi nila na nagmahal na talaga yung kuryente ngayon. Doble-doble ang presyo. Grabe. Last year kasi okay pa yun eh. Di pa, sabi ko kay Martin, sabi nila mahal na. Bakit di pa okay naman yun? Kala ko ganun pa rin ngayon. So, nabigla kaming lahat eh. Kay Uma, 695 euro yung additional payment namin. So, Diyos ko Lord, para akong sabi ko ba, grabe. Wala namang nagbago dito sa amin. Walang nadagdag sa ginagamit namin ba. Pero, yung buwan-buwan na binabayaran ni Uma sa ilaw, 130 or 140. Iwan ko lang kung tama ba ako. Tapos ngayon po, yan yung sabi na, totoo talaga yung sabi na doble-doble na yung presyo na babayan na magmahal ang kuryente. 690 euro. Diyos ko Lord. Kay Uma lang yan ha. Dahil kay Uma, mag-iba po ng bayad sila ni Martin sa kuryente. Kay Uma, mas marami sa kanya dahil kasali na yung basement. At sa amin naman, sa taas lang. Sa amin lang dun. Sa amin, dumating kanina. Nabigla din ako dahil kunti na rin kulang. 400 euro na. Sa dalawang, sa amin at sa kay Uma, aabutin na ng 1,000 plus. Diyos ko Lord. Diba? 1,000 plus na. Grabe. Grabe yung reaction ni Martin at lalo na ako. Si Uma, wala na kasi niya alam eh. Parang, kininto nga ni Martin about sa babayaran. Hindi na niya, iwan ko ba, hindi na niya alam ba, ano daw yan. Tapos yung sa tubig naman, dumating na kanina mag-additional payment din kami, pero sa tubig kasi hindi naman mahal. 40 euro lang yung mabayaran. Pero sa amin, sa ilaw, at sa kay Uma, at sa amin sa taas, 1,000 plus. Diyos ko. Tapos alam po ba ninyo, magpakarga pa kami ng oil sa aming heater para makasurvive kami sa darating na winter. Magbayad din kami. Diyos ko Lord. Abot na kailangan natin ng 6,000 euro. Saan ka hanap ng 6,000 euro? Grabe yung mabayaran ngayon sa kuryente. Mabigla ka. Sa tagal ko po dito, ngayon lang po talaga yan nangyari ba na ganun kamahal na yung babayaran mo additional payments. Ginoo ko. Ang tawag po niya dito, naksalong. Grabe, nagmahal na talaga yung ilaw ba? Kahit hindi naman naka-on palagi lahat ng ilaw, no? So, sa winter pa, pag malamig, naka-on lahat yung heater, diba? Kurente, gamitin kurente. Sus, Ginoo ko, ano bang gagawin natin ito? Mauuli na tayo ng Pilipinas, doon na lang tayo titira. Di na biro dito. Kasi sa atin, hindi naman natin kailangan magpakarga ng oil sa heater, diba? Dito, kailangan taon-taon. Kailangan magpakarga. Tapos, yan, additional payment mo sa ilaw. Grabe, ang mahal po.
Hindi biro ang natanggap namin mga babayarin ngayon. Wala tayong magawa kundi bayaran. Ito, nabili ako ng mga tinapay. Lagi natin binibili. Tinapay. Ito, manok. Magawa ko ng apretada. Hiwa-hiwain ko lang siya dahil wala na sila nung maliliit eh. Nagbili din. Meron pa nito. Si Martin nagbili din ito. Ito po yung kinakain ko palagi ngayon. Deutsche Johannisbeeren. Ito mga palaman sa tinapay ni Uma. Ayan. Bili din tayo ng paprika. Ito pang mga palaman sa tinapay. Ito kay Uma. Bumili din si Martin na naman ng Haribo. Kahit tapos na ang Halloween, bumili pa ng Haribo. Bumili din pala ako ng giniling dahil gusto ko magawa ng bolognese para sa mga anak ko. Ito yung giniling. Ito meron pa. Tatlo pala yung binili ni Martin. Ito bumili din ng sibuyas. At bumili din kami ng itlog. At ito lang, yogurt para kay Uma. Ka-rice, bumili din kami. Ito din. Gawa din ang sariling. Yan lang, pinamili namin. Konti lang. Dito kami ngayon ni Martin sa... Tapos na kami sa sementeryo. Yung mga anak namin, hindi namin sila sinama. Dahil si Fiona kahapon, sama yung pakiramdam. Inuubo at sipon. At mainit din si Fiona kahapon. Tumabi nga sa amin matulog ni Martin. Yeah, this is some fill up shots. This is airs. Oh, pwede dito mag-exercise, oh. Ito siya. Yan ang gagawin, oh. Yan. Diba? Bago lang to. Sayang malayo-layo to sa amin, eh. Hindi naman malayo, pero kung maglakad ka, malayo siya. Pero kung mag-auto, lapit lang. Pwede ka mag-exercise dito. Yan yung gayahin natin, oh. Yung chance, So, uuwi na po kami ni Martin dahil bago pala ako dito sa Germany, palagi kami dito. Chat ne? Sin imad ah? Ja, früher. Michelle din, kasama din namin. Nood kami ng dyan, soccer. Ngayon din na. Wala ng oras. Fußball. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt langsam aber sicher die Tomaten. Nagawa kami ng dinner namin. Sa amin na yan lahat. Ito na side kay Michelle. Ito na side kay Fiona. Ito naman kay Mama and Papa. Si Fiona kasi at si Philip hindi mahilig sa mga gusto nila lang mozzarella na. Grabe ang lakas ng hangin ngayon eh. Sabi ni Martin, wag daw kami maglakad malapit sa puno kay may posibilidad daw na matumba. May posibilidad daw matumba ang puno dahil sa lakas ng hangin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga taga-Germany. Mag-ingat kayo. Malakas po ng hangin. Pauwi na kami. Nabili na namin yung gusto naming bilhin. Na-order ko na yung regalo ng kaibigan ni Fiona. Kasi si Fiona mag-attend ng birthday ngayong Sabado. At kailangan niya ng regalo. Yeah. Video na. Noch mehr. Schnell. Du auch, Michelle. 3, Michelle. Ah, du willst nass, Fiona. Mabasa siya. Tu mein Handy hier rein, da ist viel mehr. Mach mal deine Kaputze. 3. Sige na. Basa talaga itong bata na to. Ang lamig, uy. Grabe, ang lakas ng hangin. So, tara na. Fiona, genug mit dem Schatz?
Hey, für mich heute Abend. Nein, gleich kannst du essen. Zeig mal nochmal. Schicke das gleich. Ich muss mal Video machen. Kos. Nein, zeig mal noch. Fiona. Guys, patin. Napauwi na kami. Kay malamig. Sobrang lamig ng hangin. Nakita lang kami ni Michelle dito. Dahil may pinabili siya. Uwi lang namin ni Michelle at ni Fiona. Bali si Michelle katatapos lang po ng pasok niya. Kaya nakita na lang kami doon. Dahil nakalimutan pala niya yung card niya. Yung ano ba, ipapakita kung sakay siya ng bus. Kaya nakalimutan. Sabi ko, hintayin na lang niya ako doon. Pupunta kami sa DM. Dahil nagpabili ng perfume at saka yung suklay. At ngayon dumating na pala yung in-order ko sa Timo. Ipapakita ko po sa inyo. Ilang beses na po ako nag-order sa Timo, no? Ito ay sa akin to. Kasi po, ngayong Pasko, diba sinabi ko na po sa inyo na, sabi ni Martin na, ibahin ko naman daw yung kulay na susuotin namin, yung ididiko ko, dahil palagi na lang daw red every year daw. Kaya ngayon, ganitong kulay yung susuotin namin at yung ididiko ko. Namili na ako ng mga pangdiko. Iwan ko kung susuotin ko to siya. Ito siya, oh. At may terno siya na pullover. Diba? Ito ang kulay. Ito niya. Baka susuotin ko siya bukas. Dahil, inimbita tayo ni Madam Evelyn ng kanyang birthday. Iwan ko lang kung makapunta kami. Hindi pa ako sigurado. Nag-ano lang ako sa ating si Martin dahil night shift po siya. At hanggang Biyernes ng umaga yung trabaho niya. Wala pala siyang trabaho ng Sabado. Kasi minsan, nagtatrabaho yan si Martin. Biyernes hanggang Sabado ng umaga. Hindi kami makapunta kasi nga. Kung magtrabaho siya bukas, kailangan niya magtrabaho sa gabi. Tapos bukas yung imbitasyon natin. Sabi ko kay Willie, hindi pa kami sigurado kung makapunta kami. Ito naman yung lagay ng sapatos. Ilagay ko siya dun sa baba. Dahil yung lagay ng sapatos namin dun, sira na. Ito naman, ito ay sa auto. Ito ay kay Pili. Siguro kay Pili. Pakita ko po sa inyo. Titingnan mo natin yung iba. Ito naman ay kay Fiona. Sa Fiona, binilhan ko din ng maraming, hindi naman marami. Dalawa lang. Parang yung isa na sa makeup pa namin. Ito naman kay Fiona. May partner din sa kanya na dress. Ito. Ang ganda nito. Diba? Ito ay kay Fiona. Siguro labahan ko siya. Dahil amoy bago. Ay, mga ganda. Pwede man siya masuot kahit malamig dahil meron man siya nito. At ito, nili din ako. Ay, ito pala yung kay Philip. Ito yung para sa auto. Saan nilalagay yung mga gamit niya. Organizer ba? Ito pa kay Fiona. Dalawang dress. Nandito na pala yung dress na binili ko kay Fiona. Ito siya. Wala, maliit. Wala, maliit. Ito siya, eh. Hindi na to kasya ni Fiona. Maliit na to. Bigay ko na lang to kay Arya. Maliit siya. Parang nagkamali sila ng ano. Ganda pa naman ito, oh. Ganda pa ng kulay. So, ibibigay ko na lang siya kay Arya. Kasi kasya naman to siya kay Arya. Oh, diba? Kasya na to kay Arya. Okay lang dahil. Ano naman yan? Sale naman yan ang bili ko. Ito naman ay yung para sa auto. At ito naman yung kay Fiona.
lang yung in-order ko. Pero sayang ito na hindi siya magkasya. Ito ba? Sayang. Sige na lang. Okay, may mga kasuot na. Bigay na natin ito kay Aria Macy. Ito na lang suotin ni Fiona. Yun lang yung in-order ko. Tapos meron pa pala akong darating na package from Timo dahil kagabi nag-send pala si Oliver sa akin ng link ba. Tapos i-click ko yun siya, tapos i-accept ko yung invitation. Tapos meron kang mga maregalo makuha galing kay Timo. So, dami kong nakuha. Magmili ako ng 10. Pero yung nabayaran ko ay bali 2 lang. Yung pangtulog at saka yung isang dress. Bali nakatipid tayo ng 250 euro. At yung 8 na pinili ko ay libre. So, grabe sabi ito. Tuwa ko ang dami ko pong napili, magaganda. Ipakita ko po sa inyo pag dumating na yun. Tagal-tagal pa yun siya kasi galing pa yun ng isasend pa yun dito sa Germany. Tapos aabot pa yun ng ilang linggo. Siguro 1 week or 2 weeks, mga ganyan. At pagdating nun, ipapakita ko po sa inyo kasi po napakaswerte dahil 8 na, so, sa 10 na napili ko, 2 lang yung babayaran ko at 33 euro lang. So, bali yung 8 na pinili ko, yun ay libre. Nagbili na pala kami ng camera dahil ilalagay namin sa kwarto ni Uma. Marami pong nagsabi sa inyo, bili kayo ng camera para makita namin kung anong ginagawa ni Uma. Dahil po, ilang araw na po na napapansin ko na parang si Uma walang tulog kasi gusto nga lang niya manood ng TV. So, hindi naman din natin makakita kung nasa taas tayo, natutulog tayo, kaya mas maganda kung may camera para makita namin. Papansin ko kasi yan siya pag wala siyang tulog. As in, pagod, walang lakas yung katawan niya, mas lalo siyang nanghina. Parang sabi niya, parang, iba kasi yan si Uma pag natulog siya, napakaganda ng, niya ba? Pero ngayon kasi mga nakaraang araw, parang napakatamlay ni Uma. At alam ko naman na kung anong oras ako, kasi nung isang araw, 2:00 na, tinatawag niya ako. Timing na galing ako sa baba, kasi inintay ko yung nilabhan ko na matapos. Narinig ko, pumunta ako sa kanya. Gusto niyang ipa-on yung TV niya. Sabi ko, Uma, matulog ka na kasi 2:00 na. Hindi naman maniwala, kaya ino-on ko na lang. Kesa naman na nakaupo lang siya palagi. Yan, ino-on ko at nanood lang siya. Hindi ko alam kung anong oras siya natulog. Kaya sabi ko kay Martin na bumili ka na talaga ng camera kasi pag ganyan, kailangan na may gagawin kami para matulog siya sa gabi, sa madaling araw. Para naman sa kinabukasan, may lakas siya at hindi matamlay. Diba? Kahit nga tayo, wala tayong tulog, wala nga tayong lakas nga. Mas bata-bata pa tayo kay Uma, mas lalo si Uma na walang lakas na dahil may sakit at matanda na, di ba? Ayan po ako nag-alala sa kanya. Kaya bito niya lang si Martin bumili na ng camera at makikita na namin yung ginagawa niya or natutulog ba siya or hindi siya natulog sa madaling araw. Kaya dumating na ata, naka-deliver kanina sa Amazon, pero si Martin na maglagay niyan doon kasi hindi ko alam yan. Si Martin ang bahala dyan. Kaya yun po yung ni-share ko po sa inyo about kay Uma. Sana na okay lang ba? Sukat ko muna to ha. Napunta na kami sa Bonn. Inimbita tayo ngayon ng birthday ni Madam Scarlett. Ganda naman, eh. Alas 5 na, alas 5:20 na. Madilim na dito.